time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 28 ng buwan ng Mayo. Hambalos ng bagyong Aghon. Bata isa lang ang bilang ng NDRRMC. 6 ang inireport na namatay, 8 ang mga nasaktan. Pero sa bilang po ng NDRRMC, isa pa lang daw po ang kumpirmadong namatay. Bagamat 6 na po ang nireport sa mga probinsya. Samantala, 2 distrito ng Quezon Province nasa state of calamity matapos bayuhin ng bagyong Aghon. Luzon Grid muling nasapol ng red at yellow alert dahil sa manipis na power supply ayon sa NGCP. Average income ng mga Pinoy posibleng dumoble pagsapit ng taong 2030 ayon yan kay Finance Secretary Recto. Ang tagal naman now na. May dagdag lang. 6 years pa, Oo. Senator Seka Ralpa. Samantala, hirit na economic charter chain sa malabo pa sa Senado ayon kay Senate President Chis Escudero. Hirit na 5,000 non-teaching personnel ng DepEd aprobado sa DBM. Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo hindi palusot sa aligasyong pang-ESP. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros. Health Advocate Doc Willie Ong pumalag sa alegasyong siya ang drug lord na si Willie Ong. Kapangalan kasi kayo iba na pagkakamalang si Doc Willie, ha? Correct. Iba po yan. Samantala, dating Judge Felix Reyes hinirang at nanumpana bilang bagong chairman ng PCSO. Congratulations sa Judge Felix. Samantala, 2 siklista na disgrasya sa Maynila at Quezon City, isang patay, isa ang sugatan. Pambansang araw ng watawat ng Pilipinas ipinagdiriwang ngayon sa Imus, Cavite. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Umabot sa mahigit 36,000 ang napektuhan ng bagyong Aghon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Mula sa nasabing datos ay 16,426 na individual pa rin ang natili sa mga evacuation centers hanggang kagabi. Pinakamaraming bilang ng mga naapektuhan ng bagyo ay sa Calabarzon na mahigit 19 katao ang naapektuhan. Naitala naman sa 97 cities at mga bayan ang nakaranas ng power interruption gawa ng bagyo kung saan nagsipagtumbahan ang mga poste ng kuryente matapos bayuhin ng bagyo at babagsakan ng mga malalaking puno. Samantala, 6 na katao ang naiulat na nasawi dahil sa bagyong Aghon. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas, isa pa lamang sa mga nasawi ang kumpirmado. Ito ay ang 14 na taong gulang na biktima na taga Misamis Oriental na nabagsakan ng malaking puno ng balete habang sakay ng tricycle kasama ang isa pang estudyante noong Mayo 24. Habang binibirika pa ang 5 iba pa. Samantala, 8 katao naman ang naiulat
ulat na sugatan sa Bicol at Northern Mindanao ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bakal yata nila, di nagpupunta ng Quezon. Samantala, kinumpirma naman ng NDRRMC na isang dalagita ang namatay sa Misamis sa Oriental. Kinilala ang 14 anyos na biktima na taga-barangay Baliwagan sa bayan ng Balingasag, Misamis Oriental na nabagsakan ng malaking puno ng balete habang sakay ng tricycle kasama isa pang estudyante noong May 24. Dinala sa ospital ang dalagita pero siya ay dineklarang dead on arrival. Ang dalagitang namatay dahil sa lakas ng hangin nagpabuwal sa malaking puno ng balete sa Region 10. Ang kinumpirma pa lamang ng NDRRMC na namatay. Bagamat may mga report na rin ng mga opisyal sa Quezon na merong tatlong namatay na nalunod at yung iba naman ay nabagsakan din ng malalaking puno. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang 2 distrito sa Quezon Province kasunod ng pananalasa ng bagyong Aghon. Ang mga lugar na ito ay sa unang distrito kabilang ang Tayabas City, Pagbilao, Lucban, Sampaloc, Mauban, Real, Infanta, General Dakar, Polillo, Panukulan, Bordeos, Nanungan at Humalig. Gayon din ang ikalawang distrito na kinabibilangan ng Lucena City, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya at Chaong. Una namang isinailalim sa state of calamity nitong araw ng Lunes ang Lucena City sa bisa ng resolusyon ng sangguniang panglungsod. Sa pinakahuling tala ng Quezon PDRRMO, umabot na sa 3,638 families o mahigit sa 15,000 individual ang apektado ng bagyong Aghon sa lalawigan. Hindi pa raw nagsisimula ang panahon ng tag-ulan na sa bansa. Ito ang paglilinaw ng Pag-asa sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nito man nakalipas na ilang araw na dulot ng bagyong Aghon. Ayon sa State Weather Bureau, 4 na monitoring station pa lang nila ang nakapag-rehistro ng maraming pag-ulan. Ito ay mula sa binabantay nilang mga pag-ulan at hangin sa western portion ng Luzon at western Visayas. Sabi ng Pag-asa, 7 lugar dapat daw sa kanilang monitoring stations ang dapat na nakapagtala ng maraming pag-ulan upang masabing nagsimula na ang rainy season. Posible namang sa susunod na 2 hanggang 3 araw o sa unang linggo ng Hunyo pa formal na ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan kung inaasa namang 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa buwan ng Hunyo. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways sa Metro Manila na handa sila sa pagpasok ng La Nina. Ayon kay DPWH-NCR Director Loretta Malaluan, sapat ang kanilang pondo para sa anumang emergency situation. Gayon din natapos na ang 71 pumping station kung saan kaya umano nitong pahupain ang mga baha sa Metro Manila. Patuloy din anya ang kanilang koordinasyon sa Metro Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan para sa pagtatanggal ng basura sa nakaraniwang sanhi ng mga pagbaha. Dahil pala nakaranas ng brownout, umabot pala ng 1.7 million customers ng Manila Electric Company ang naapektuhan ng brownout dahil sa bagyong Aghon. Kabilang sa mga nawalan ng supply ng kuryente ay ang mga residente sa Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal. Gayon din ang probinsya ng Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila. Sa panayam ng DZRH sa probinsya ng opisyal ng Quezon, Governor Helen Tan, ipinangako mano ng Meralco ang agarang pagbabalik ng kuryente sa mga central areas sa loob ng 72 hours. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga,
Nagpapatuloy pa rin ang pagsasaay sa mga nasirang poste ng kuryente para mabalik ang linya sa lalong madaling panahon. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, inilagay sa red alert ang Luzon Grid sa mga oras na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Habang mas mahaba naman ng oras na nasa yellow alert ang Luzon Grid sa mga sumusunod na oras, alauna hanggang alas 2 ng hapon, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Maging ang Visayas Grid ay isinailalim sa yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa mga oras na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Paliwanag ng NGCP, ito ay resulta ng mga bumigay nilang planta. Malabong maaprubahan sa kasalukuyan ang isinusulong na economic charter change sa Senado. Sa panayam ng DZRH kay Senate President Chis Escudero, ito ay dahil sa kawalan ng chairman ng komite na tatalakay sa economic charter matapos mag-resign sa nasabing komite si Senator Sani Angara. Nag-resign si Senator Angara bilang chairman ng subcommittee dahil sa palitan ng liderato ng Senado. Nang mag-resign ang dating Senate President Migs Zubiri. Ilang beses nang sinabi ni Senator Escudero ang pagiging anti-economic chacha dahil sa kawalan umano ng rason para gawin ang pagbabago sa ating saligang batas. Narito si Senate President Chis Escudero. Nais ko maunawaan, Jerry, dahil hindi na ipaliwanag sa amin ang rason sa likod nito kung bakit nga ba sinusulong to at ba't kailangan ito. Sa simpleng mga kasagutan, Jerry, yung sinasabi nilang educational institutions na bubuksan, may batas na tayo dyan tungkol sa mga foreign colleges sa pagpasok dito. Kung sasabihin nilang bawal sa basic education, meron kang ISM, BSM, Faith Hill ka, na puro foreign schools na nandito na rin, na pinahintulutan ng DepEd sa pamamagitan lamang ng regulasyon. Pag sinabi mong media at advertising, Jerry, ang ating ang CNN at ang BBC ay nasa loob na ng telebisyon natin, sa loob ng kwarto natin sa bahay. Samantala, mariing itinanggi ni Senate President Chis Escudero na bata siya ng Malacanang kaya siyang ipinalit bilang leader ng Senado. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos sabihin ni dating Senate President Mig Zubiri na may outside forces sa kudeta laban sa kanya at tanging si Escudero lamang ang kandidato ng palasyo para mapalitan siya. Ayon kay Escudero, hindi patas ang akusasyong bata siya ng Malacanang, gayong wala namang nag-akusa kay Zubiri noong nanalo ito taong 2022 para sa Senate presidency. Narito ang pahayag ni Senator Chis. That is an unfair accusation to say the least, Jerry. Dahil nung siya'y nagwagi at nanalo noong 2022, wala namang nag-akusa sa kanya doon. Tinayo namin ang bandera ng Kamara at sinabing ito'y pasya at desisyon ng Senado. Sana ang bilang dating Senate President itayo at wag naman niyang ibaba yung bandila ika nga ng Senado sa pamamagitan ng pagsabi ng ganyan. Walang boto, Jerry, ang Malacanang sa 24 na botong meron sa Senado para maging Senate President sino man. Matatandaan noong nakaraang Lunes, Mayo 20, sinabi ni Zubiri na nag-resign siya bilang Senate President dahil sa kabiguan umano niyang sumunod sa instruction ng mga makapangyarihan. Para naman kay Escudero, wala namang ibang dahilan ang pagbabago ng liderato ng Senado kundi ang kawalan ng kumpiyansa. Naritong muli si Senate President Chis Escudero. Ang nag-iisa at bukod tanging malaking dahilan, Jerry, hindi lamang ngayon pero sa anumang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kawalan o kakulangan ng kumpiyansa. Kung ano man ang bumubuo dito, maliliit man na sabay-sabay o sunod-sunod, ay nasa individual ng miyembro para pagpasyahan yun at sabihin kung ano yun. Pero sa dulo, ang tawag pa rin dyan ay kakulangan o kawalan ng kumpiyansa. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita.
Abay, average income o kita ng mga Pinoy. Abay, posible daw madoble pagdating ng taong 2030. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Pwede ba agahan yan, Mr. Secretary Ralph? Samantala, issue kong Chinese spy. Ang kontrobersyal na mayor ng Bamban na Tarlac na si Alice Guo, iniimbestigahan pa rin sa Senado. Samantala, health advocate na si Doc Willie Ong, abay pumalag sa mga aligasyon. Nagkakamali na siya ang tinutukoy na hinahunting na drug lord, Chinese drug lord. Samantala, isang senior citizen na siklista, Diyos ko, nabangga at nasagasaan ng isang armored car sa Quezon City. At dating Judge Felix Reyes, hinirang ng Pangulong Marcos at nanumpa na bilang bagong chairman ng PCSO. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lim, Mr. Michael is my guy, Dr. Alan Racho, alas 4:25. Evelyn Laureta, Dr. Isa Suntay, alas 4:32. At sa detalye pa rin ating mga balita. Abay, nakatutok din ang Senado kung isa nga bang Chinese spy si Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senate Minority Leader Risa Ontiveros ng entry point ng kanilang investigasyon kay Mayora ay tungkol sa Pogo, pero biglang may mga lumutang na mga issue. Ayon sa senadora, maging ang anggulo ng money laundering ay lumutang na rin dahil sa dalawa sa mga kasosyo ni Mayor Guo sa Zune Yuan Technologies ay prime suspect sa pinakamalaking money laundering case sa bansang Singapore. Patuloyan niya ang investigasyon din ng mga intelligence agencies sa bansa dahil sa report na galing sa Pogo operation sa Bamban Tarlac ang hacking sa mga ehensya ng pamahalaan. Narito si Senator Risa Hontiveros. Yung nakakabahalang bagong anggulo ng posibleng espionage dahil sa mga anggulong iniimbestiga nila ng surveillance at saka hacking. Pati na po ngayon, money laundering dahil dalawa pala sa mga kasosyo ng mayora ng Bamban dyan sa Zune Yuan Technologies ay sila rin yung prime suspect sa pinakamalaki money laundering case ngayon sa Singapore. Samantala, ikinatuwa ng grupo ng mga magsasaka ang pagratipika ng Kongreso sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Ayon kay AGA Party List Representative Nicanor Briones na siyang principal sponsor ng naturang panukala, marapat lamang itong ratipikahan para malagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag naisabatas, parurusahan ang sinumang masasangkot sa smuggling, hoarding, profiteering at pagbuo ng mga kartel kahit pa mga opisyal ng pamahalaan. Gate de Briones, kahit anong gawing batas, ayuda o pondo ang ibigay sa mga magsasaka, walang mangyayari kung patuloy ang pananamantala ng smugglers, hoarders, kartel at profiteers. Good news sa ating mga empleyado, mga manggagawa. Abay, tinatayang halos sa dodoble ang average yearly income ng mga Pilipino pagdating ng taong 2030. Promise? Pwede ba next year na? Agad-agad. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, batay sa usad ng paglago ng ating ekonomiya. Wow! Posible umabot sa mahigit na 378,000 ang yearly income kung pagbabatayan ang kasalukuyang exchange rate ngayon. Aba, yung sweldo kong 5,000 magiging 10,000 na. Talaga pala, Kay? Sana next month na agad. Halos doble ito sa kasalukuyang average income per person sa bansa na 206,000 kada taon.
Iniug na ni Secretary Recto ang mabilis na income growth sa matatag na labor market na nagtutulak upang tumaas ang consumer spending. Gayon din ang pagdami ng Pilipinong may formal at stable na mga trabaho. Samantala, aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagkakaroon ng 5,000 non-teaching positions sa Department of Education. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, layunin nito na mabawasan ang trabahong administratibo ng mga guro, matutukan ang pagtuturo at maiangat ang antas ng kalidad ng edukasyon. Ang 5,000 non-teaching positions ay Administrative Order 2 na may salary grade 11 at talaga sa iba't ibang school division offices, mga paaralan sa Cordillera Administrative Region, Regions 1 to 12, kabilang ang 4A, 4B at Caraga. Standby sa ating mga reports. Nako, eleksyon na, ha? Abay, marami ng mga kandidato ang nagpapasurvey. At isa sa mga init na issue ngayon, dyan sa Parañaque, ha? Abay, ang mga taga 2nd District ng Parañaque City ay sumisigaw daw ng pagbabago. Ayan. And survey says... Survey says, ang resulta ng pinakahuling survey, independent survey na isinagawa kamakailan, abay, nangunguna ang party list congressman na si Congressman Brian Raymond Yamsuan. Lumalabas na number 1 choice ng mga residente ng 2nd District ng Parañaque City bilang kanilang kinatawan sa Kongreso. Ito ay batay sa survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ayon kay ayon sa survey, abay si Yamsuan ay nakuha ng 42%. Batay sa survey, sa lamang siya ng 7% sa kasalukuyang kongresista na si Congressman Gas Tambunting Pontiap. Na nakuha lamang ng 35%. May 12% naman ang nakuha si dating Parañaque Vice Mayor at ngayon ay Councilor Rico Goles sa nasabing survey. At ayon sa survey na isinagawa ni ng RP Mission Survey Company sa pahunan ng Executive Director Dr. Paul Martinez, ang boses ng bayan ay isinagawa nitong buwan kamakailan lamang. Si Congressman Brian Yamsuan ay kasalukuyang kinatawan ng Bicol Party List sa Kongreso. Pero nagpaparamdam na siya ay tatakbo sa 2nd District ng Parañaque laban kay incumbent Congressman Gas Tambunting. Sino ang omission ng survey, Lakay? Ha? Sino ang omission ng survey? Walang sinabi kung sino ang nangumisyon. Samantala, dumipensa si Tacloban Mayor Alfred Romualdez sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinigilan nila ang pagsasagawa ng maisog prayer rally sa naturang lugar. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Romualdez na naudlot ang programa na gagawin sana noong Mayo 25 dahil sa iba't ibang mga dahilan. Unaan niya rito ang nangyaring nakawan at barilan isang araw bago ang programa sa lugar kung saan isang sibilyan ang nasugatan. Bukod dito, sinabayan din ito ng masamang panahon dala ng bagyong Aghon. Bagay na pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan kaya may mga naka-standby na heavy equipment para gamitin sa paglilikas ng mga tao sa panahon ng sakuna. Una nang sinabi ni Duterte na ang mga heavy equipment na ito ay sadyang inilagay sa Remedios Trinidad Romualdez Plaza para pigilan at harangin umano ang nasabing prayer rally. Narito naging pahayag ni Mayor Romualdez. Basta may masamang panahon na dadating na ganyan, nag-prepare position sila ng mga heavy equipment. Ang hakot ng tao, o pinoposition yan. Isa pa ho, na gusto namin sabihin, yung airport ho namin under repair, kaya walang lumilipad sa gabi. Kaya punong-puno yan sa araw. Pagkatapos po, para malaman ng lahat, pagdating ng Mayo, pagdating ng June,
ay marami talagang piyesta dito. Talagang mataas ang pamasahe, at mahirap makabook ng flight. Samantala sa ating mga reports, ang Pangulong Marcos, ang Pilipinas at Brunei Darussalam pumirma na ng mga kasunduan sa turismo, food security, agrikultura at seafaring. Ready na ba si Miss Let, ha? Pero babalikan natin si Miss Let, maganda yan, ha? Wala bang may langis din ang Brunei, ha? Di ba tayo bibili ng murang langis sa kanila? Dumako tayo sa Kongreso Proteksyon sa mga consumers laban sa nabiling depektibong sasakyan. Isinusulong sa Kamara de Representantes. Yung mga lemon cars. Ayan. Lemon units, lagi may problema, lagi sira, lagi nasa kasa. 6 months bago mailabas, tas pasok ulit. Alamin natin, Airport Malakay, Milky Rigunan. Milky, please come in. Lakayateya, dapat matigil ng reklamo ng mga consumer na naghihirapang habulin ng mga manufacturer, distributor at dealer ng mga sasakyang nabili na depektibo. Sa House Bill 10347 ni House Deputy Speaker at Las Piñas City Representative Camille Villar, layo itong tugunan ang dumaraming reklamo kahit may umiiral ng Philippine Lemon Law para sa proteksyon ng mga bumili ng sasakyan na hindi naaayon sa standards o specifications. Ipinaliwanag ni Villar, hindi agad nare-resolba ang mga reklamo laban sa non-conformity, defect o kondisyon na nakasisira sa paggamit at kaligtasan ng brand new na mga sasakyan. Ni Villar ang Republic Act 13642 na pabigat sa mga consumer dahil may provision kung saan ang manufacturer o dealer ay may 4 na pagkakataon para ayusin ang sirang sasakyan sa loob ng unang 12 buwan mula sa petsa ng delivery. Sa ilalim ng bill, isang pagkakataon na lamang ibibigay para mapadali ang proseso at maiwasan nilang hindi patas na trade practices. Tinatitiyak naman ang availability ng parts, components at iba pang mga pyesa para sa epektibong sasakyan na kailangang ayusin sa loob ng period of availment na nakasaad sa Lemon Law Rights. At para mabayaran ang hassle dulot ng pagkakasira ng bagong biling sasakyan, sinabi ni Congresswoman Villar, bigyan ng arawang transportation allowance ang consumer o di naman kaya service vehicle. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky. Akala ko pagka brand new and then sira, palitan din ng bago. Oo, no? Kaso baka ipapalit lang kayo, sira din. Wag na lang. Bilang ng mga senador na pabor at kontra sa divorce bill, pantay lang. Ayon yan kay Senator Jinggoy Estrada. Paanong gagawin? RH28, Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, pantay lang ang bilang ng mga senador na pabor at kontra sa divorce bill. Ito ay kung ang pagbabatayan ay ang survey na sinagawa ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada sa controversial na panukala. Ayon kay Estrada, sa paunang bilang ay 5 sila natutol sa diborsyo. Kasama niya sina Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino, Senate President Chis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Ronald Pato de la Rosa. Habang mas lamang ng isa yung mga pabor. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Senador Grace Poe, Senador Risa Hontiveros, Senador Jaime Marcos, Senador Pia Cayetano at Senador Rafi Tulfo. Ayon kay Estrada, bilang isang Katoliko ay tutol siya sa divorce dahil meron namang annulment. Gawin na lang na mas abot kaya at mas madali ang annulment para sa mga mag-asawang kapos sa buhay, ngunit gusto nang maghiwalay. Ginawa niya ang survey upang malaman ang pulso ng mga kasamaang senador kasunod ng pag-aproba ng Kamara de Representantes sa kanilang version ng divorce bill. Para naman sa kanyang kapatid na si Senador J.B. Ejercito, isa din siyang Katoliko, ngunit bukas ang isipan sa mga mag-asawang hindi na kayang magkasundo. Kailangan muna niyang magmuni-muni at pakinggan ang mga mangyaring debate sa divorce bill. Ang iba pang mga senador ay hindi pa sumagot sa survey habang ating sinusulat ang balitang ito. Pero ayon dito sa Maro naman ni Senador Sani Angara na si Dennis Legaspi, ang sabi ng Senador Angara, kailangan muna niyang basahin ng buo ang panukala bago siya magdesisyon Raymond, kung suportahan hindi ang divorce bill, Mayor. Kala ko sabi ni Senator Sani Angara, kukonsultahin niya muna si Mrs. Angara. Kung okay sa kanya.
Pag-aaralan pa daw niya muna, Mayor, yung buong nilalaman ng panukala bago siya magdesisyon. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Atuas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. Pero kay Manang Amy, Senator Amy Marcos at Senator Pia Cayetano, alam mo na kung bakit pabor sila sa divorce. Bakit? Alam mo na. Hindi mo alam. Bulong mo sa akin later, Lakay. Separated na sila. Okay. Okay. Samantala, naku, meron pala nangyaring barilan sa EDSA Ayala Tunnel, ha? Isa ang patay. Anong oras nangyari yan, Erica Dastasa? Sino ang nagbarilan, ha? Ambus ba ito o nagkagit-gitan? RS number 30, Erica Dastas, please come in. Lakay, Mayor, nagdudulot ngayon na matinding dami ng trapiko ang southbound ng EDSA dahil sa pansamantalang isinara ang Ayala southbound tunnel dahil nagkaroon kanina ng insidente ng pamamaril. Ito'y base dito sa panayong po kay Colonel Cotiz at Chief of Police ng Makati na isa na ang kumpirmadong patay na motorista at nagkaroon niya ng gitgitan kung sa dalawang sasakyan kanina na patungo ito ng southbound nga ng Ayala Tunnel na kay Mayor. At base nga doon sa kwento sa akin kanina ni Colonel Coteyog ay itong biktima ay nagitgit niya yung hindi pa nakikilalang na maril na suspect at maging yung biktima ay naandun pa rin sa pinangyarihan ng insidente at nagtalat yung mga SWAT team doon sa lugar at mga pulis doon sa may bahagi nga ng southbound lane ng tunnel at sinukumpirma nga na isa yung namatay dito, Lakay, Mayor. Antabayan na pa yung Eric, go ahead. nakatakas ba yung suspect, yung namaril? Arestado. Na-aresto. Okay. Dumadaan ito ngayon sa interrogasyon ng Makati Police sa ayon na rin dito kay Colonel Coteyog at base na nga doon sa informasyon na kukuha natin ay yung gitgitan lamang napakasimpleng gitgitan na nauwi nga sa pamamaril ng suspect. Road rage. Nag-init ang ulo. So hindi ambush ito, gitgitan. Ayan, away... trapiko. Away kalsada, away trapiko. Yan ang malinaw dito na kay Mayor Pixaya. Okay, maraming salamat, Eric. Balik ka. Erica Dastas, mga bigan. So para sa mga natatraffic dyan sa EDSA Ayala Tunnel southbound, yung patungo po ng Pasay, abay mag-detour na po kayo, mga bigan. No? Iwasan niyo yung Ayala Tunnel dahil may ginagawa pa investigasyon dahil nga may napatay na motorista matapos magbarilin. Nagkabarilan ba o binaril lang? Binaril lang, Lakay. One way. Ayan. Kala ko palitan ng hindi putok. Nakapagpalitan na. Samantala, commander ng police HPG na nahuling rumaraket bilang escort, pinaiimbestigahan ng Philippine National Police. Idetali mo, RH52, Enyel Parrosa. Enyel, panong escort? Lakay at Mr. pinaimbestigahan ng Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang immediate commander nitong Highway Patrol Group personnel na nahuling rumaraket bilang escort ng isang hindi patukoy na individual sa isang kalye sa Parañaque. Ayon kay Marbil, dapat masilip kung may pagkukulang ba sa accounting ng mga tauhan itong nasabing bisor. Kasunod ng kanyang utos na siya sa atin na posibleng moonlighting ng kapulisan sa iba't ibang unit. Kinilala ni PNP HPG Director, Police Brigadier General Ray Cumigan, ang naharang na tauhang si Police Staff Sergeant Rafael Boco, habang natukoy namang isang na-discharge sa personnel ng Philippine Army Intelligence Unit ay sa pangkasama itong na-aresto sa Parañaque. Na itong dalawa sa operasyon ng kapulisan kapon, pero nakatakas naman ang escort nilang sakay ng inyong na Alphard. Sa isang ambush interview kanina sa Pukrame, sinabi ni Marbil na imposibleng walang kinalaman ng immediate commander kahit naka-off-duty ang narostong moonlight na police. Dapat nakarehistro sa provincial government ng Cavite ang motorsiklo Iboco
habang personal naman ang gamit ng dating sundalo pero may sticker ng PNP. Kinusuhan na sila ng kaukulang kasong administratibo at reklamong usurpation of authority sa Parañaque Prosecutor's Office. Ito lamang mga nakarang linggo. Sinibak naman ng PNP Special Action Force ang hindi bababa sa 7 nitong tauhan sa Zamboanga. Makarang madiskubre ring nagmumulait ang dalawa nitong parak sa isang Chinese national sa lungsod ng Muntinlupa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Edniel, yung nahuli, police HPG ng Parañaque ito. Naka-assign sa Parañaque. Naka-assign lakay sa HPG NCR. 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 At sino yung ini-escortan niya? Hindi pa to ko ilakay, basta naka-Alphard. Pagka naka-Alphard, alam na nyo, ha? Ayan. Alam na this. Taga-pogo na yan. Yun nga lakay, hindi ko pangalang sana kasi Alphard ang usual na service ng mga pogo, ng PNP chief. Ng PNP HPG Director rather ay kabilang yan doon sa subject ng kanilang investigasyon. Kung ito ngayon may kinalaman na naman. Imbestigahan itong taga-HPG kung sino yung kanyang ine-escortan at hindi ba naplakahan? Hindi rin daw lakay na naplakahan. Humarurot na. Humarurot na kanilang naharang sa operasyon kahapon. Pero ang sinasabi nga, ay gumagamit din ng blinker, yung mismong Alphard. So siya mismo may blinker, tapos ang naharang lang yung dalawang escort, isang dating army personnel at isang aktibo ngayon na HPG personnel lakay. Pitpitin. Alam niya, imposible hindi niya alam yung amo niya. Dami ko nakakasabay na ganyan lately lakay. Biglang gaganon ang kape. Tabi. Tabi pa as in. Okay. Isa pang pala isipan kung bakit nakaregister sa provincial government ng Cavite itong motorsiklo ng nahuling HPG personnel. Yun ang binabanggit lakay ng Highway Patrol Group. Teka muna, kung sir yan, di ba official motorcycle yan na SPG mga gamit nila? Lakay hindi nila, nung nahuli sila, hindi nila gamit yung HPG motorcycle. Yung ex-army personnel, gamit yung personal niyang motorsiklo, pero yung sticker niya ng PNP. Yung active HPG personnel naman, ang gamit niya, may pulang plaka pa, provincial, nakaregister sa under the provincial government ng Cavite. Yun ang isa sa mga palaisip. Oo nga, nakita natin mga escort minsan parang uniform ng SWAT, yung kanilang uniform, hindi official na uniform ng HPG. Isa pa yan lakay, sabi nga ni General Comiga, pinag-aaralan nilang baguhin yung uniforme nila dahil nagagamit din sa mga ganitong klase ng illegal na pag-escort ng mga polis, mga tauhan ng PNP. Siguro malaki ang sweldo. Yun nga tatanungin ko lakay, magkano ba Edniel ang kinikita ng escort? Wala sila pabigyan na tigil kanina pero definitely ayan. Hindi naman daw mag-moonlight yung mga yan. Siyempre, walang abotang ligaginap din ang binabigit kanina. Di ba yung HPG sa Zamboanga 40,000 pero 40? Hati sila ng kanyang boss. Isap naman yung Zamboanga. Asap pala yun, hindi HPG. Per month or per biyahe? Per month. Naka Zamboanga na-deploy sa Muntinlupa Chinese. Ang layo. Ayan. Transportation allowance pa na. Okay, so magsilbing aral sa mga nag-e-escort, ha? Lalo sa mga nag-e-escort na mga nagtatrabaho sa Pogo. Ay yun at umay na nga rin ata si General Marbil dahil mula 1 month pa lang siya, wala pa siyang 2 buwan sa pwesto. Ito, isa-isa naglilitawan itong mga nagmumoonlight o maraket ng mga polis sa iba't ibang mga aktibidad. Saka hindi lang yan, sabi nga natin Edniel, dapat yung mga idinideploy din ng mga bodyguards ng PNP sa mga VIPs. Ayan yung PSPG, dapat i-audit o kaya i-check kung saan-saan na destino ang mga ito. Baka mamaya nandyan din sa mga opisyal, empleyado ng Pogo. Correct lakay. Ito nga, yung una, Chinese national, pinaimbestigan ni Mayor Biason kung konektado sa Pogo. Ngayon naman, Alphard ang gamit, posible rin sa Pogo. Yan ang isa sa mga order ni General Marbil. Hindi lang SAP, hindi lang HPG, lahat ng unit, kahit regional office, i-audit na yung kanilang mga tauhan. Ayan, mabuhay ka General Marbil. Tuloy mo yan, General Sir. Ayan. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay, Mr. Ayan, maraming salamat, Edniel. Matutuwa ang dating Pangulong Noynoy Aquino niyan. Walang wangwang, walang wangwang,
walang counterflow, walang tong. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Oras, Miss Thea. Alas 4:55. Standby, Leta Narciso mula sa Brunei Darussalam. Congratulations muna kay dating Judge Felix Reyes, dating presidente ng Philippine Judges Association of the Philippines, dahil hinira ng Paulo Marcos bilang bagong chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At siya ay nanumpa na kay Executive Secretary Lucas Bersamin. At sinaksihan naman ng General Manager ng PCSO na si GM Melquiades Robles. Congratulations, Judge Felix Reyes. At sa ating mga balita, Flash Report. Flash Report! naku, Judge, Pasay City Judge at isang court employee sinuspindi ng Supreme Court dahil sa kasong bribery. Suhulan. Boy Gonzales, please come in. Sino siya? Boy. Lakaya Deo, iniutos na nga ng Supreme Court ang preventive assistation sa isang judge at acting branch sa Clerk of Court na hinihinalang sangkot sa bribery. Sa isang resolution na sinumulangin ng Supreme Court albak ang mga administratibong paglilitis lamang kay Judge Alberto Cancino at officer in charge ng acting branch sa Clerk of Court na si Mary Joy Lagman. Ang dalawa ay parehong nasa branch 108 ng RTC ng lungsod ng Pasay dahil sa umunoy pagtanggap ng 6 na milyong piso mula sa isang litigan kapalit ng paborableng hatol sa isang civil case upang bigandahan ng Judicial Integrity Board magsasagawa na walang formal na investigasyon. Iniutos ng Supreme Court kay Judge Cancino at acting at kay Lagman na masuspende sa loob ng 70 araw ang naturang dalawa. Ang magagitan na kahit na inaresto itong empleyado ng Pasay RTC ng NBI yata ipinaalam agad sa Supreme Court yung pagkaka-aresto doon sa isang empleyado ng RTC ng lungsod ng Pasay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Pati ba si sama-sama tayo Pilipino. Pati ba si Judge inaresta ng mga NBI agents o yung clerk lang? Yung lang lakay, yung empleyado lang, yung clerk of court na siya yung inaresto at tinuturo niya sa imbisa initial na ulat na tinanggap ng Supreme Court, tinuturo niya na kasabot itong inutos ng judge ng presiding judge ng RTC ng Pasay. Okay, maraming salamat, Boy G. Balik sa nila kay Dayate. Flash Report. Flash Report! Ang sinuspindi po ng 90 days ng Supreme Court ay si Judge Alberto Cancino ng Pasay RTC at Clerk of Court na si Mary Joy Lagman. Report mula sa Brunei. Pangulong BBM nasa Brunei ngayon. Pilipinas at Brunei lumagda sa mga kasunduan sa turismo, food security, agrikultura at seafaring. Detalye mo RH14 Left Narciso, Miss Left. Starting at isang letter of intent ang naseryohan sa pagitan ng Pilipinas at Brunei sa pagbisita dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tatlong MOUs ay may kinalaman sa pagpapalakas ng kooperasyon sa turismo, maritime cooperation at mutual recognition of standards of building certification and watchkeeping certificates. Pakay naman ng LOI na i-renew ang kasunduan sa food security at agricultural cooperation. Sa ilalim ng MOU sa tourism cooperation na nilagdaan sa pagitan ng Department of Tourism at Ministry of Primary Resources and Tourism ng Brunei, target na mapataas ang tourism arrivals sa pagitan ng dalawang bansa.
Gayon din para suportahan at tulong ang area of Islamic tourism at ang Muslim-friendly destinations. Ngayon na kaya katatapos lamang ng Filipino Community Event at ngayon na ay kung saan pinumusta ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino dito sa Brunei. Ayan, nakikita dito sa gusto. Palabas na si Pangulong Marcos dito sa Fredex International Convention Center. Nasa higit 25 Pilipino ang nandito naninirahan at nagtatrabaho sa Brunei. Mula sa Brunei, Darussalam para sa kauna-kaunahan sa Pilipinas, DZRH letters. So, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Congrats at sa ating mga kababayan dyan. Batiin ko lang yung isang kaibigan natin na nagtatrabaho sa Palasyo. Ayan. Ni Sultan Hassan al-Bolkiah. Ayan, si parang Raul Memoriam ng Angono. Angono ba? Ayan, o Binangonan Rizal. Ayan. Mag-uwi ka na isang gold bar? Ano ba? Isang faucet, ayan. Isang gripo. Isang gripo. Isang gold bar na lakay. Bakit naman gripo-gripo pa eh? Kasi mahirap hanapin yung gold bar eh. Ay, lusawin na lang yung mga gripo. Yung gripo, ayan, 18K yata yung mga gripo nila doon. Sa Palasyo, lakay. Grabe. Pero malaki, maganda ang believe, ang kingdom ng Brunei sa ating mga kababayang Pinoy. Dahil masisipag at mga honest ang ating mga kababayan. Kaya maraming Pinoy ang kanilang mga kinukuhang mga empleyado sa Brunei at maging sa palasyo ni Sultan Bolkiah. Di ba lakay dati yung nauso yung Brunei Yuki, ganyan? Yung ganyan ay ni Annabel Rawa at ni Rosana Roses. Bakit? Basta si Rosana Roses maraming kwento dyan. Ay, good afternoon. Balitang showbiz. Tawagin na natin ang ating showbiz princess, Aliyah Ikatlod IV. Aliyah. Ano bang showbiz report ni Miss Aliyah? Ayan. Teka muna, birthday din ba ni General Edgar Arevalo ngayon? Wala daw. Oo, sige, pass muna. Di mo sinasabi eh. Ayan. Kurting kita sa singit eh. Batiin na lang natin si Attorney General Edgar Arevalo. Ayan. Happy birthday, General Edgar Arevalo. Ha? Ayan. Ano ba ang sabi ng mga intel ng Marines? Ha? Spy ba si Mayor Alice Guo o hindi? Ayan. Ba't hindi natin ng happy birthday ang mga taga Bureau of Customs ba? Nag-cater pa ang katunying sa birthday ni Customs Deputy Commissioner Jet Maronilla ba? Happy birthday DepCom at belated happy birthday din sa kanilang collector sa Customs. Customs Collector Yasser Abbas. At belated happy birthday din kay Deputy Customs Commissioner Ted Raval ba? Fiesta pala sa Bureau of Customs, Apo Commissioner Bienvenido Rubio. Ayan. At ang bumabati ay si DepCom Joby Max, Bern at Popoy Taruk. Ayan. At JM Puno. Happy birthday din Brad Ray Director ng LLDA. Binabatian ng mga Kapans. At ganoon din happy birthday kay Kuyang Brian Gonzales at Mr. Attorney Rolly Borja. At yan na ang kabuuan natin mga balitaan talakayan sa ating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at hindi po Chinese spy. Ito po ay pinanganak sa Baguio City, Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Ingat-ingat.